Yung banal na presensya at banal na spirito, Panginoon. In the mighty name of Jesus, everybody will say, Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa minsan pang araw na ito na pinagpala ng Panginoon. Amen. Tayo po bang lahat ay pinagpala ng Diyos? Amen. Hallelujah. Sa tagal ng panahon na tayo po ay inulan, no? Marami pong iba-ibang sitwasyon ng ating buhay. At totoo na kung wala ang Diyos sa ating buhay ay malamang tayo ay napahamak, tayo ay napunta sa isang sitwasyon na hindi natin kayang makaahon. Subalit ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay tapat, siya ay hindi nagkulang. Sabi nga din sa awitin kanina, kahit kailan hindi nagkulang ang ating Panginoon. Ang Diyos ay sapat sa ating mga buhay. No? Bagamat tayo po, madalas tayo po ay nagkukulang sa Panginoon. Subalit ang kabutihan ng Diyos ay walang hanggan. Amen? Nararanasan po ba natin lagi ang Panginoon, mga kapatid? Praise God! Yun po ang isang ganda at mabiyayang regalo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yung maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Maranasan natin ang Kanyang salita. Buhay po ba ang salita ng Diyos sa ating mga buhay? Amen. Manatili po tayo. Kung makikita po natin ang mga kung tayo ay babad sa social media, ang dami natin mababasa ng mga bagay na hindi makakapagbigay talaga sa atin ng mga pag-iisip, no? Lalo-lalo na pagdating sa mga spiritual na bagay. Kung tayo ay hindi rooted ng salita ng Diyos, maaaring tayo ay madala. Amen? Dahil maraming paliwanag, maraming mga diskusyon, maraming mga salita na yun ang kanyang paniniwala, ito ang aking paniniwala. Subalit salamat sa Panginoon sapagkat nasumpungan natin ang katotohanan. Amen? Ang katotohanan yan ay nagmula sa kanyang salita. Kaya nga po, mahalaga at importante po sa ating mga nakatanggap ng pagpapalang espiritual ng Diyos, ng pagpapalang kaligtasan, tayo po ay manatili sa katuruan ng kanyang salita upang hindi po tayo madaya ng mga maling katuruan. Amen? So tayo po ba ay patuloy na nagsasaliksik ng kanyang salita, mga kapatid? Sino po dito ang nakakasunod pa rin hanggang ngayon sa ating pong daily Bible reading? Itaas po ang kamay ng talagang matapang na magsasabing, "Salamat Lord, nakakasunod pa ako kahit gumagapang na." Amen? Itaas nga po ang kamay, yung totoo po. Sino po dito ang nakakasunod pa? Ano po ang binasa natin kanina? Sige nga. Naku, wala na. Hanggang kailan po tayo sa huminto? Alam niyo, ang hirap pag huminto. Kasi pag hininto nyo, ang haba na ng tatama rin na kayong ituloy, mga kapatid. Kaya minsan kahit ang hirap, talagang, alam niyo yung buong maghapon, ang haba naman talaga din ang oras eh. Pero minsan, meron talaga doong daily Bible reading na talagang ang haba din, no? Yung mapapastap ka, tatawagin ka ng anak mo, "Mami, ganyan, gutom, o luto, stop na naman," diba? Pero ang importante, mga kapatid, yung ating commitment sa Lord, mga kapatid. Gaano man kahirap natin itong sundin, gawin natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Dahil mahalaga po na tayo ay makarinig, makaunawa ng salita ng Diyos araw-araw. So dahil wala na pong makataas ng kamay, isa lang po ibig sabihin nun. Saan po kayo huminto? No? So praise God sa mga nagpapatuloy. Praise the Lord. Hindi po yan para ipagmalaki na, ang galing ko, nakakasunod ako. Kundi dahil ito ay commitment po sa Panginoon. Nawa po hanggang dulo magkita tayo. Sino po ay sino yung magkikita sa dulo, mga kapatid? Wala na.
Yung iba nasa, ano na, nasa bundok na, no? Yung iba ay yung iba nasa tuktok na, yung iba nasa gitna, yung iba nasa baba pa lang. Purihin po ang Diyos at ang Diyos po ang nakakabatid niyan, no? Kung hindi man natin matapos ng ngayong year, ituloy pa rin natin. Hindi naman niya sinabi na tapos na ngayong year, wala na, hindi na pwede. Kung nag-stop tayo kung saan, ituloy pa rin po natin hanggang sa kahit 5 taon natin matapos, basta matapos natin. Amen po ba? Amen! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. So patuloy po tayo sa magandang mensahe ng Diyos. Tayo po ba ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon sa bawat mensahe na ating naririnig every month, yung mga tema ng Diyos na ipinagkakalog sa atin mga kapatid. Natututo po ba tayo at nauunawaan po ba natin na bakit ito ang mga bagay na itinuturo ng Diyos sa atin? Kasi nais po ng Panginoon na tayo ay humakbang sa paraang gusto ng Panginoon na ating hakbangin. Nung nakaraang pong buwan, tayo po ay nag-aral about the heart, no? The heart of God. Yung puso ng Diyos para sa nation. Kung paano ipinaabot ng Diyos ang kanyang malawak na pag-ibig upang ang lahat ay makarinig, upang lahat ay masumpungan ang kagandahang loob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Tayo po bang lahat ay nakasumpong na ng pag-ibig ng Diyos, ng kaligtasan na mula sa Panginoon? Naunawaan na po ba natin na napakabuti ng Diyos upang tayo bilang hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kanyang biyaya, tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan. Praise God. Kung titingnan po natin ang ating sarili, Lord, sino po ako upang iyong pagpalain? Sino po ako upang iyong abutin ng iyong pag-ibig na walang hanggan? Sino ako upang bigyan mo ng kapatawaran sa kabila ng aking maraming kasalanan na gawa sa iyo? Subalit, napakabuti po ng Diyos. Ang kanyang puso ay hindi nagbago. Noon, ngayon, at magpakailanman, iisa lang po ang puso ng Diyos. Yung pag-ibig na walang hanggan, na iniaalok sa lahat ng tao. Lalo't higit mga kapatid sa mga taong hindi pa nakakarinig at nararatingan ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ba ay gumagawa na? Nagsimula na po ba tayo na ang lahat ay yung iba na nakakasalamuhan natin ay mabahaginan ng pag-ibig ng Diyos, maipaabot ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Kamusta po ang ating mga kapitbahay? Kamusta po ang ating mga kaibigan, mga close friends? Kamusta po na lagi nating nakakasama pero until now, tikom pa rin yung bibig natin para mag-share? Amen? Sino po ay nakapagsimula ng ibukas ang kanyang labi na ipakilala ang Panginoong Hesus sa kanila? O until now, Lord, tulungan mo ko, hindi ko po kaya. Andyan po ang banal na spirito para tumulong po sa atin. Amen po? Kaya, importante po na talagang tayo ay magpaturo, mga kapatid. No? Kapag may panawagan po ang iglesia na tayo ay maturuan, tayo po ay mag-aral, i-grab po natin yung mga opportunity para tayo po ay matuto, mga kapatid. Dahil hindi po madali ang magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga, laging sinasabi po ng mga nagpipreach dito, hindi natin kayang ibahagi ang mga bagay na wala sa atin. Kaya kung hindi, until now, hindi pa rin malinaw sa atin yung kaligtasan, until now, hindi pa rin malinaw sa atin kung sino ba talaga at ano ba talaga ang mahiwagang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, mahihirapan po natin itong ibahagi sa iba. Amen po? Kaya, pag-aralan po natin, basahin po natin, saliksikin po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Para hindi po tayo kumbaga, hindi tayo mahirapan na i-share. Amen po ba? So tayo po ay patuloy na mag-aral. And katulad nga po ng sinabi ko, nung nakaraang buwan, ibinukas ng Diyos ang kanyang puso kung paano abutin ang lahat ng tao. And doon sa pinakahuling message, mga kapatid, we are blessed to bless the nation. Tayo ay
pinagpala na ng Diyos upang magamit ang ating buhay para sa iba. Amen? Now, yun po yung naging tema natin, the whole month of July. Ito pa rin po yung global call. Ito pa rin yung panawagan ng Diyos para sa ating lahat. Ang sabi nga po ng mga preachers dito, hindi lamang po ito gawain ng mga pastors, hindi lamang po ito ng mga leaders, kundi tayo pong lahat ay tinawag upang magbahagi ng kanyang salita. Amen? Now, ngayon pong buwan na ito, malapit na pong matapos, nasa kalagitnaan na po tayo. It is now our, yung ating chance, ito na yung ating paraan kung paano naman tayo magre-respond. Paano naman tayo, bilang tayo ay tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos, bilang tayo ay tumanggap ng kanyang salita, paano tayo tutugon, mga kapatid? Paano ba tayo dapat tumugon sa generosity ng ating Panginoon? Amen? Generous po ba ang Lord? Amen. Amen. He is the God who is compassionate, generous. Lahat ng bagay kaya niyang ibigay sa atin. Hindi siya kailanman nagkait sa atin. Sabi ko nga, kahit hindi tayo karapat-dapat, humihinga tayo, may buhay tayo. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi napaka-mahabagin ng ating Panginoon. Siya ay puno ng kahabagan. Amen? Itaas nga po ang kamay ng mga taong tumanggap ng kahabagan ng Diyos. Praise God. Ipalakpak po natin yan sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. It is now the time to respond kung ano po yung panawagan ng ating Diyos sa ating mga buhay. So ngayon pong buwan na ito, natapos po natin yung unang topic about the stewardship. Mga kapatid, how to respond to God's generous heart. Importante po na malalim ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi kapag kilala natin ang Diyos, tama ang magiging tugon natin. Amen po ba? Di ba tama po yung kung tama ang pagkilala, tama ang iyong paggalaw. Kung tama ang pagkilala mo at pagtanggap na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa at siyang nagmamay-ari ng buhay mo at ng lahat ng meron ka at lahat ng meron tayo, tama ang igagalaw ng ating mga puso at ng ating mga sarili. Kung kilala natin ang Diyos na siya ang may-ari, tama ang paggalaw natin na tayo ay steward lang ng Lord. Hindi natin pag-aari ang lahat ng meron tayo. Amen po ba? So kung tama na kilala natin ang Diyos ang may-ari ng lahat, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Amen? Everything that we have is for God's. Sa Kanya lang. Amen? Yun po yung unang mensahe ng Diyos na ibinigay po sa atin. Na wala pong bagay na tayong pag-aari. Ang lahat, ang ownership, ang stewardship, ang ownership ay sa Diyos, tayo ay katiwala lamang. Amen? So lahat ng bagay na meron tayo, kailangan mag-respond tayo ng tama sa Panginoon. Pangalawang bagay, yung respected offering. Kung gaano natin kakilala at kalalim na kakilala ang Diyos, magiging tama din ang pag-respond natin or yung pag-offer natin, pag-alay natin sa Panginoon, yung pagsamba natin sa Diyos. Doon ay napag-aralan po natin yung nakita ng Diyos, yung kalinisan at pagpapakababang handog na kanyang tinanggap. Amen? Sa ini-offer ni Abel. Now, ngayon po, punta po tayo sa pangatlong mensahe ng Diyos sa buwan na ito. It is Noah's offering. So, kilala na po natin si Noah. Alam ko po na bata pa lang, nasa kids church pa lang tayo, BBS pa lang. Alam na natin yung kwento ni Noah. Amen? Si Noah po yung naghati ng dagat. Hala ko, amen kayo eh. Si Noah, kung kikilalanin po natin si Noah, actually ang ating pong topic verse for today is matatagpuan po natin sa Genesis chapter 8 verses 20 to 22.
Pero gusto ko po na kilalanin po muna natin, sino ba si Noah? So si Noah po ay son of Lamech and the ninth generation from Adam. Yan. So siya po ay pang-siyam na generation. Yung nakita ko dun sa isa, pang-10 mula kay Adam. Pero mula kay Seth, siya ay pang-siyam. Okay? Son of Lamech and the ninth generation from Adam. He had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth, from whom the post-flood human race descended. And the Bible describes him as a righteous man. So kung mapapansin po natin, napaka-importante ng relationship. Yung kilala niya ang Panginoon ni Noah. Kasi kung makikita po natin, si Noah ay nagmula dun sa kanyang kanununuan na kung saan ay nagkasala. Di ba si Adam? Si Adam ay nagkasala sa Diyos. Pero bakit tinawag si Noah na righteous man? Ibig sabihin, hindi kung ang magulang mo, hindi ako ang mga ninuno mo, ay hindi kumilala o nagkasala sa Diyos, ikaw din ay gano'n. So meron tayong personal na relationship sa Panginoon. Importante po yung mga kapatid. Yung personal na pagkilala natin at personal na nararanasan natin talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil si Noah po, bagaman may mga lahi na nagkasala, subalit siya ay nasumpungan pa rin na pinagpala ng ating Panginoon. Doon po sa Genesis chapter 6 verse 8, sinabi doon na Noah has found favor from God. Siya ay pinagpala ng Diyos. Amen? At itong mga panahon yun, mga kapatid, ang mga talagang binless talaga sila kasi yung mga taon nila umabot ng halos 1,000. Di ba ilang taon po si Methuselah, yung kanyang lolo? 900. Gusto malapit yung 1,000. Pinakamatanda siya, di ba? 969. Biruin mo yun, nagkakaanak pa yung mga ganong taon. Pero mula nung dumami ang mga tao at nagkasala, umigsi na yung taon na mabubuhay ang tao. Yun na yung ginawa ng Diyos na dahil nagkasala kayo at hindi kayo sumunod, ito na lang yung magiging taon ng inyong buhay. So, nung panahon na yun, mga kapatid, si Noah ay ginamit ng Diyos upang lipulin ang mga sangkatauhan dahil sa kasalanan. Amen? At to make the story, long story short, nung siya ay ginamit ng Diyos, pinagawa siya ng arko at siya ay sumunod. Nung panahon na yun, mga kapatid, na naganap na ang kalooban ng Diyos, doon na nagsimula yung ating pag-aaralan. Ang pagsunod ni Noah sa ating Panginoon. Yung Noah's offering. Ano ba yung kaibahan ng pag-offer ni Noah doon sa pinag-aralan natin last week? No? Kasi last week, ang focus doon is paano ba natin paano ba natin i-offer ng katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga pagsamba, ang ating pag-aalay sa Panginoon. Ngayon, makikita po natin, paano pinaburan ng Diyos yung pag-aalay ni Noah. So makikita po natin, may 6 din po tayong pag-aaralan ngayon, yung principle na matututunan po natin sa buhay or doon sa pagsambang ginawa ni Noah. Nasabi po dito, basahin po natin yung after po na sila ay natapos na po yung baha after the flood. Gusto ko pong basahin po muna natin yung Genesis chapter 8 verses 15 to 19. Hindi ko po yan nalagay dyan. Ito, nalagay ko. Sabi po dyan, then God said to Noah, ito na po yung after the flood, come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you.
the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it. So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives, all the animals and the creatures that move along the ground and all the birds. Everything that moves on land came out of the ark, one kind after another. Then in Genesis chapter 8, verses 20 to 22, then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. For the intention of man's heart is evil from his youth, neither will I ever again strike down every living creature as I have done, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kung mapapansin po natin, bakit ko po binasa yung Genesis chapter 8, verses 15 to 19? Ano po yung unang sinabi ng Diyos after ng flood? Sabi niya, come out of the ark. Pinalabas niya ang lahat na nadoon sa ark. Pero ano po ang unang ginawa ni Noah after niyang lumabas? Kung tutuusin, tayo po bilang mga tao, after po natin na dumaan sa isang sitwasyon na talagang tayo ay nagkaroon ng pagsubok, mga bagay, ano po yung unang ginagawa natin, mga kapatid? Aayusin muna, no? Kasi nagulo, nagkaroon ng baha, nagkaroon ng lindol, ano yung unang natin ginagawa, mga kapatid? Aayusin ko muna ang kapakanan ng aking mga anak. Aayusin ko muna ang aming mga kabuhayan. Aayusin ko muna ang lahat ng bagay para bago ako kumilos muli, ay maayos na ang lahat. Yun po yung unang papasok talaga sa ating mga kaisipan. Pero mga kapatid, the first recorded action of Noah after leaving the ark was not building a house or planting crops. It was building an altar, mga kapatid. Yun yung unang response na ginawa ni Noah after nung flood. So makikita natin dito, mga kapatid, ito po yung ano yung symbolism ng altar in that Old Testament. It is worship and gratitude. And the rest, makikita po natin dyan yung mga kahulugan. It is worship and gratitude, mga kapatid. Nung panahon na sila ay nakaranas na talagang they feel sila na lang, no? Sila na lang yung sila yung binuhay, sila yung binigyan ng salvation, sila yung talagang nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Ang unang ginawa nila, hindi nila agad, ano natin, saan tayo titira? Hindi yun. Ang unang puso ni Noah is magpasalamat sa Diyos. Mag-worship sa Panginoon. Amen? Ganun po yung gusto ng Diyos na matutunan natin, mga kapatid. Ano man yung sitwasyon, ano man ang ating buhay, number one na atin pong dapat matutunan, mga kapatid. Worship is the first response to God's salvation. Amen? Sabi ko po kanina, sino ang tumanggap ng pagliligtas mula sa Diyos? Tayo pong lahat na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Ano po yung unang naging response natin nung tayo ay nakaranas na tayo ay iniligtas ng Panginoon? It is to worship the Lord. Because we know that ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon, ito ay buhat sa Kanyang biyaya at kahabagan. Amen? The first, worship is the appropriate response to God's grace before pursuing personal security. Bago po natin unahin ang mga bagay na makakapag-secure sa atin, you have to first worship the Lord. You have to acknowledge that all the things, ang lahat ng nangyari, ang lahat ng biyaya na ibinigay ng Diyos, ito po ay buhat sa Kanyang kahabagan.
Amen? At ang ating puso, yun yung dapat unang respond natin, mga kapatid. We have to respond ng tama sa Panginoon. Worship the Lord. It is God and God alone who is deserving of our worship. And that's a beautiful truth, mga kapatid. Ito ay magandang katotohanan na makikita po natin sa scripture, no? Maging ang Israel, nung sila ay dineliver ng Diyos mula doon sa Ehipto, na sila ay dinala at sila ay dumaan doon sa Red Sea na hati yung dagat. Doon sa Exodus chapter 15 verses 1 to 2, after God had delivered them from Egypt, sila ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Yun yung unang response na ginawa nila. And also Mary, nung si Mary ay sinabihan na ikaw ang magiging ina ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Amen? And also, yung mababasa po natin ng mga pinagaling, yung mga pilay, mga bulag, di ba, sinabihan sila na huwag pumunta ka sacerdote ba? At sabihin mo sa kanila, ikay malinis na, pero ano yung mga ginagawa nila? Sila ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Ganun po ang totoong response na dapat meron ang taong pinalaya ng Diyos. Amen? Ang taong mga naka-receive ng talagang sila ay niligtas, sila ay binigyan ng biyaya at kahabagan ng Diyos. Ang unang response na dapat po meron tayo ay isang pusong mapagpasalamat at puno ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So yun po, sabi dito, ang salvation po isn't just rescue from danger, mga kapatid. Hindi lamang ito tayo ay iniligtas mula sa kapahamakan. Hindi lamang po yun ang ibig sabihin ng salvation. It is an invitation into relationship. Kung may malalim kang relasyon sa Panginoon, hindi mo lamang iisipin na ikaw ay iniligtas at ikaw ay nakawala or ikaw ay inalis ng Diyos mula sa kapahamakan, kundi isang malalim na relasyon na pasasalamatan mo ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay para sa iyo. Isang relasyon na matibay na kung saan i-acknowledge mo na ang Diyos ang nagbigay, ang pinagmulan ng buhay, ng kalayaan, ng pag-asa. Amen? Yung lahat ng tinanggap mo, ito ay dapat na ibinabalik mo ng tama sa Panginoon. So katulad po ng ginawa ni Noah after ng flood. Amen? Kung titingnan natin, napaka-blessed ni Noah kasi sila yung pamilya nila ang pinili ng Diyos para matira sa mundo. Amen? So, meaning talagang literal na pagliligtas ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kasi kung hindi sila iniligtas ng Diyos, malamang kasama na sila dun sa binigyan ng puot or nakasumpong ng puot ng Diyos. Then tayo, mga kapatid, ano yung na-receive natin mula sa Diyos? Hindi lamang ito physical salvation. Hindi lang sa araw-araw nakakatanggap tayo ng protection ng Panginoon. Ano yung tinanggap natin, mga kapatid? Eternity, mga kapatid. Eternal salvation, eternal life. How much more na hindi tayo mag-aalay ng malalim na pagsamba sa Panginoon. Kasi we are bound to hell. Amen? Kung hindi tayo pinalaya ng Diyos, kung hindi tayo nakareceive ng biyaya, ng kahabagan ng Panginoon, saan tayo, mga kapatid? Saan tayo mapupunta? Amen? So we have to respond by worshiping the Lord. Yung pagpunta natin dito, hindi pa yan yung sapat kasapatan kung paano natin sasambahin ng Diyos. Because worship is a lifestyle, mga kapatid. Ito ay lifestyle. Ito ay araw-araw nating paglakad sa Panginoon. Yung pag-respond natin sa kabutihan ng Diyos, hindi ito one time lang na, Lord, salamat po dahil nakareceive ako ng biyaya ng kaligtasan, tapos na. No. Ito po ay araw-araw na paglakad, araw-araw na pagsasakripisyo natin na tayo ay lumakad ng nang-aayon sa kalooban ng ating Panginoon, sa Kanyang katuwiran. Amen?
Ano po yung itinuturo sa atin nito, mga kapatid? When God brings us through seasons of trial, kapag po tayo ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, mga kapatid, our first priority should be to honor God. Amen? Whatever it is, mga kapatid, minsan hindi natin kayang ipaliwanag bakit kailangang mangyari ito, bakit kailangang maranasan natin to, bakit ako pa, Lord, na ako pa yung nakasumpong ng pagliligtas or ng pagkilala sa iyo. Bakit ako pa ang nakakaranas nito? No. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, we have to honor God because God is in control of everything. Amen? He knows everything. Alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. Masama o mabuti, ang lahat ng yan, sabi niya in Romans chapter 8, na ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, ito ay para sa ikabubuti. Kakalakip-lakip yan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ano man yung sitwasyon natin ngayon, prioritize to worship God. Kahit minsan mahirap, no, may mga pagkakataon na, Lord, ang hirap po na sumunod, ang hirap po na magpatuloy. Tuloy lang. Gawin mo lang, kapatid. I-honor din ng Diyos yung faithfulness ng puso mo. Amen? Naalala ko po last week, hindi naman po lingid sa inyo no, na malayo na kami, yung aming bahay. Kami po ay nasa Pulong Santa Cruz na. And totoo po na napakahirap po para sa amin na e-bike mula doon hanggang dito. Hindi po madali. Siguro nilalakasan ko lang talaga yung loob ko dahil mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang church, ang family church, and ito ay buhay natin. Amen? Last week, umuulan. Amen? At talagang marami ng messages sa GC na kung hindi nyo po kaya, kayo po'y manatili sa bahay. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Kaya ko po ba? Ganun yung nagtatalo na yung isip ko eh. Kaya ko bang itawid ang e-bike na maulan, na delikado, may bata? Actually, kaya kong sabihin na sa mga pastors, medyo parang hindi ata safe, ganyan. Pero nung chinat ko po si Sister Wilma, medyo nagkaroon po ako ng pagkapahiya sa sarili ko bilang lingkod ng Diyos na si Wilma nga, magko-commute, may bata, mas maliit pa kay Isa. So ano yung pwede kong itugon pagdating doon? So ang ginawa ko, iniwanan ko ang e-bike, sumabay ako sa pagko-commute. Amen? Alam niyo sa mga maliliit na bagay na gano'n, tinuturoan, binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos kasi ino-honor din ng Lord yung faithfulness ng puso natin. Amen? Nasabi, unahin natin lagi ang Panginoon, ang kanyang kaharian. Kasi hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Amen? Hindi tayo kailanman iiwanan ng Diyos. Kapag nasumpungan ng Panginoon ang puso natin, ang katapatan ng puso natin, hindi tayo kailanman ipapahiya ng Diyos. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. At patuloy pa rin nating mararanasan ang kanyang kahabagan. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. And true enough, kami po ay safe na nakauwi. At meron pang nagmagandang loob na ihatid kami sa bahay. Amen? Alam niyo ba, wala kaming e-bike noon, pero nakarating kami with car. Diba? Sabi ko nga, blessing in disguise na hindi na kami nagdala ng car kasi meron palang maghahatid na kotse sa amin. Di ba? Praise the Lord! Inuna natin ng Panginoon, tinugon ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen? Purihin ng Diyos. Huwag po tayong manghinayang na sumunod sa Panginoon. Hindi po tayo talo. Amen? Laging may sukli pa. Laging may kasunod pang blessing. At yun po yung ginawa, yun po yung na-receive ni Noah. Diba? Sino kami, Lord? Yung aking pamilya para kami iligtas mo. So wala akong ibang pwedeng gawin kundi tumugon sa isang pagsamba para sa iyo. Amen? Yun po yung ginawa ni Noah. Pangalawang bagay, worship requires sacrifices, mga kapatid. Ang pagsamba ay nangangailangan din ng sakripisyo. Anong sakripisyo yung sinabi dito? In Genesis chapter 8 verse 20, Noah offered clean animals that had been preserved through the flood.
ang in-offer ni Noah sa kanyang pagsamba, sa kanyang offering, burnt offering is clean animals. So tayo mga kapatid, kapag tayo ay nag-o-offer sa Lord, ano po yung pine-prepare natin mga kapatid? Mga tira-tirahang oras? O isang oras na may kalidad para sa Panginoon? Kaya importante mga kapatid, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, halimbawa katulad niya, nandun tayo sa mga daily Bible reading meditation. Huwag po nating basahin ang Bible sa panahon na kung kailan ikaw ay inaantok na, sa panahon na ikaw ay galing sa trabaho, ano pa yung kaya mong ibigay na oras sa Panginoon? Wala na. Tira-tira na lang. Lord, kung ano na lang po yung matapos ko, bukas na lang yung iba. Mga kapatid, worship requires sacrifices. Kung nais nating maghandog ng isang mainam na pagsamba sa Diyos, magbigay po tayo ng sakripisyo sa Panginoon. Hindi naman po lahat ng oras hinihingi ng Panginoon. Amen? Magbigay po tayo. Yung panahon na kung saan malinaw ang iyong kaisipan, malaya na nauunawaan ng salita ng Diyos, doon ka magbasa. Amen? Yung paggising mo, bago ka magkape or sabayan mo kahit na nagkakape ka, para medyo magising-gising ka, doon mo i-offer yung time mo sa Panginoon. Kasi doon mo mas mauunawaan ang sasabihin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mensahe ng salita. Huwag doon sa panahon na hindi mo na kaya kasi pagod ka. Amen po ba? Noah offered clean animals that had been preserved through the flood. Ang ibinigay ni Noah, yung talagang malinis na animal. Hindi yung ay, wag yung malinis kasi ano natin yan, gagamitin natin yan sa pagbabagong buhay natin. Yun na lang medyo pilay. Hindi eh. Ang in-offer niya, and ito naman talaga yung requirement ng Lord, di ba? Na kapag nag-o-offer, katulad ng offering na ibinigay ni Abel, di ba? Siya ay kinalugtan ng Diyos. Sapagkat ang in-offer niya ay yung isang hayop na talagang nakalulugod sa Panginoon. Ano po yung principle na meron dito mga kapatid? True worship involves surrendering something valuable to God. Ano yung bagay na valuable sa'yo? Ano yung bagay na mahalaga sa'yo? Yun yung i-offer mo sa Lord. Amen? Kasi kung magbigay ang Diyos, hindi rin naman basta-basta eh. Yung mabigyan ka nga ng buhay, ikaw ba ay deserving na mabuhay pa ngayon? Eh ba, Lord, bata pa ako eh, syempre. No. Anytime pwedeng kunin ng Diyos ang buhay mo. Wala yan sa edad, mga kapatid. Wala yan sa mabuting bagay na ginawa mo sa Diyos. Ito ay dahil mahabagin at generous ang Diyos. At siya ay mapagmahal sa ating lahat. Kaya wala tayong dapat ipinagmamalaki sa Lord na, Panginoon, ako naman ay masipag sa gawain mo eh, kaya malamang mahaba rin yung buhay na ibibigay mo sa akin. No. Hindi po doon nakasalalay o hindi po doon nakabatay ang generosity ng ating Panginoon. Diba? Si Abraham, paano niya in-offer, paano siya sumunod sa Diyos sa pamagitan ng sakripisyo. Kaisa isang anak na ang tagal niyang inintay, yun pa yung gusto ng Diyos na i-offer niya. Pero hindi siya tumanggi. Amen? Tayo, pag sinabihan ba tayo ng Diyos na i-offer mo nga yan sa akin, yung trabaho mo dahil tingin ko parang hindi na nagiging ano yan sa pagsamba mo sa akin. Kaya mo bang ibigay yan sa Lord? Kung yan ang hingin sa'yo, ang Panginoon. Amen? Yung oras mo na mas nalalaan mo sa ibang mga oras o sa mga bagay, pag yan ang hiningi ng Diyos, ibibigay mo ba yan sa Panginoon? Amen? Ang Diyos po ay mahabagin. Alam po niya kung gaano lang, alam niya kung ano yung limitasyon na kaya natin. Alam po yan ng Panginoon. Pero ang maganda po doon, i-surrender natin lahat sa Panginoon. Ang Diyos ang bahalang magsaayos ng lahat ng bagay. Amen? Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Sacrifice demonstrates trust that God will continue to provide. Kapag inuna natin na ibigay ang lahat sa Panginoon, ang Diyos rin naman ang magpo-provide eh. Amen? Katulad nung kay Abraham, di ba? I-offer niya si Isaac.
Dahil nasumpungan ng Diyos ang katapatan ng kanyang puso, pinrovide ng Lord yung kapalit na i-offer niya sa Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos. And, of course, in New Testament, mga kapatid, in Hebrews chapter 13, verses 15 to 16, through Jesus, believers now offer a sacrifice of praise. Dahil sa nasumpungan nating pagliligtas ng ating Panginoong Yesus, malaya na tayong magbigay ng sacrifices of praise para sa Diyos. Di ba? We bring the sacrifice of praise, di ba? Ang lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon, ito po ay sakripisyo. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng yan. Ito po ay nakakarating sa kanyang kaluwalhatian. Ano po yung mga sacrificial worship, mga kapatid? It is a costly offering. Worship means giving up something valuable. Yung time, resources, comfort, pride. Lahat po yan pwedeng maging sakripisyo para sa Panginoon. Hindi lamang yung sakripisyo na talagang kahit bumabagyo, ipipilitin mong dumating dito. Hindi po yun yung gano'n. Ang Diyos ay kaayusan. Kung talagang hindi mo kayang dumating dahil sa bagyo, alam po ng Diyos ang laman ng puso mo. Pero ano yung sinasabi ditong valuable sa'yo? Yung mga tamang panahon at oras na pag-o-offer mo ng buhay mo sa Panginoon, like sa ministry, ano yung pwede mong ibigay para sa Panginoon, sa oras, ano yung mga bagay na valuable na oras para sa Panginoon, ito po yung ibigay natin sa Panginoon. And ano pa po yung mga sacrificial worship na ito? Yung heart surrender, yung obedience natin, yung humility natin sa harapan ng Panginoon. Di ba? Ito po yung dapat na nakikita ng Diyos. It's more than a ritual. Hindi lamang nakasanayan mo na, tradition na lang na tayo pumunta sa church, sumamba, kundi ito ay dahil tayo ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Ito po ay sakripisyo para sa Diyos na nakikita niya. Amen? Ito po ay totoong sacrificial worship. And of course, yung ginawa, no, walang makakatumbas sa sakripisyong ibinigay ng ating Panginoong Yesus. Yung kanyang ultimate sacrifice that makes our worship acceptable. Bakit ngayon tinatanggap na ng ating Diyos ang ating mga sakripisyong pagpupurit, pagsamba? Dahil merong isang Panginoong Hesukristo na unang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Amen? And it is a true sacrifice. Hindi natin yan kayang tumbasan, mga kapatid. Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung lahat ng mga ginagawa natin ngayon, wala po yan. Maliit na bagay lang yan. Kaya minsan nakakahiya, no? Yung mga bagay na hindi pa natin kayang ibigay sa Panginoon. Sa ating pagbibigay, no? Sa ating mga tithes and offering. Alam natin at kilala natin ang pinagmulan. Pero kumusta yung ating respond? Tayo ba ay nagbibigay ng tama para sa Panginoon? Yan, mga sakripisyo yan. Actually, yung pagbibigay ng tithes, hindi naman yan sakripisyo. Kasi hindi naman talaga sa atin yun. Amen? Sa Diyos yan eh. Ang sakripisyo, doon palang magsisimula sa offering. Kasi doon sa offering, pwede mong i-consider doon na, Lord, ito po yung aming allowance, Lord, ito po yung para sa susunod namin gagamitin, gagastusin. Doon mo maipapakita sa Diyos kung gaano yung sakripisyo na pwede mong i-offer sa Lord. Lord, bibigay ko ito sa'yo dahil alam ko you will provide. Amen? Praise God. Doon makikita ng Diyos yung totoong pag-ibig mo sa Panginoon. At in 2 Samuel chapter 24, verse 24, sino po yung nagsabi dito? Si King David. Ano yung sabi ni King David? Lord, I will not give God something that cost me nothing. Amen? Hindi ako magbibigay sa iyo ng isang bagay na walang kabuluhan sa akin. Ganon din po tayo sa ating paggawa sa Panginoon. Yung mga ginagawa natin na talagang yung Saturday, no? Praise God sa buhay ng mga kapatid natin na ginagamit ng Diyos sa praise and worship, sa music ministry. Wala po silang tinatanggap na anumang bayad sa iglesia. Pero sila po ay nagbibigay ng sacrificial worship sa Panginoon. They are using their time. They are giving their time for the Lord. They are using their talents.
Yung ministry na meron sila sa Panginoon, ibinibigay nila sa Diyos dahil ito yung sinasabi ni King David na I will not give God something that costs me nothing. Ibibigay ko sa iyo, Lord, ang mga bagay na talagang may kabuluhan sa akin. Alam mo, lagi kong naaalala nabanggit ko na po ito ng maraming beses, pero hindi ko po talaga ito makalimot-limutan. Nung ako'y nag-aaral ng keyboard with Pastor Romel, na umaayaw na ako, ayoko na, nahihirapan na ako. Sabi niya, Ate Sol, ang pag-o-offer mo ng keyboard na yan at pagtugtog mo sa Panginoon, kailangan maramdaman mo talaga na may mawawala sa'yo. Ano yung mawawala? Yung hirap mo, yung sakripisyo mo, yung pag-aaral mo, ituloy mo. Kasi yan yung karapat-dapat na pagsamba mo sa Diyos. Kapag may nawawala sa'yo, ano yung nawawala? Yung effort mo, di ba? Kasi kapag sinabi mo lang na tama na yan, okay na yan. Kaya dun sa mga nagmi-minister sa Panginoon, kapag sinabi mo na, eto na yan, okay na yan. Ano na yan, go na yan. Di ba? Goods na yan, sabi nga, goods na yan. Pwede na natin yung gawin sa Sunday. No. Kailangan meron talagang nawala sa inyo. Ano yung nawala? Pinaghirapan nyo, pinag-aralan nyo, pinagpaguran nyo, binigyan nyo ng oras. Yun yung karampatang pagbibigay ng sakripisyo sa Panginoon. Amen? At kapag may naramdaman kayong nawala, ibig sabihin nun, may ibinigay kayo sa Diyos. Kasi kapag wala kayong naramdaman na nawala sa inyo, edi wala lang. Walang effort di ba? Kaya dun sa mga nagbago pa lang na sumasayaw sa Panginoon, praise God sa buhay niyo, mga kapatid. Palakpakan po natin ng Diyos. Kasi kahit na minsan, may konting na-error, totoo po yan, nakikita namin sa harapan niyo, pero hindi kayo sumusuko. Amen? Hindi niyo tinitingnan na nagkakamali ako. Why? Kasi hindi niyo naman yan ginagawa para papurihan kayo ng mga tao. Amen? Dahil ginagawa niya para sa Panginoon. And praise God sa buhay niyo. Dahil worship requires sacrifices. Amen? At yun po yung ginawa ni Noah. Binigay niya yung pinakamainam na pag-offer sa Panginoon. Ano po yung application nito, mga kapatid? Giving God should flow from gratitude and trust and not from obligation. Pakibasa nga po, mga kapatid. Giving to God should flow from gratitude and trust, not from obligation. Amen. Praise the Lord. Giving to God. Yung pag-aalay natin ng ating lahat ng ginagawa sa Panginoon should flow from your gratitude. Kasi ang ministry, ginagawa natin yan out of our love. It is an overflowing love for the Lord. Ang paggawa natin sa Panginoon, dahil nag-uumapaw ang pag-ibig natin sa Panginoon. Pangatlong bagay, mga kapatid, God responds to worship with covenant commitment. Ang Diyos ay tumutugon sa ating pagsamba. Hindi lang siya tumugon, mga kapatid. Siya ay nagbibigay ng commitment, ng covenant. Praise God. Gusto mo ba natin yon? Na tinutugon ng Diyos ang ating pagsamba with covenant commitment? Na tayo ay sumunod sa Diyos, hindi lamang ang ating pamilya ang pagpapalain, kundi maging ang ating mga susunod na henerasyon. Amen! Praise the Lord! Pag ikaw ay sumamba at sumunod sa Panginoon, asahan mo na kung tama ang puso mo sa Diyos, asahan mo ang susunod na henerasyon mo, pagpapalain din ng Panginoon. Kaya huwag po tayong magsawa, mga kapatid. Gawin lamang po natin ng tama ang pagsunod sa Diyos. Generation by generation, di ba? Nasabi dito, God responds to worship. Nag-respond ang Panginoon sa pagsamba ni Noah. The Lord smelled the pleasing aroma. Nakarating sa kaluwalhatian, sa trono ng Diyos, yung aroma. Kaya di ba yung worship team, pag tayo ay nagpe-pray sa Lord, Lord, may it be a pleasing aroma. Nawa ang aming pag-awit, ang aming pagtugtog, ang aming pagsamba sa iyo
ay maging isang pleasing aroma na makarating dyan sa iyong kaluwalhatian. Dahil kapag nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos ang ating pagsamba, ang Diyos ang magbubuhos ng biyaya. Amen? At mararanasan po natin yung biyayang yon. Hindi po matatapos. Sabi nga dito, the Lord smells, no? The pleasing aroma. Nung nakarating sa Diyos ang aroma ng pagsamba na ginawa ni Noah, in-honor ng Diyos at binigyan siya ng covenant. Ano po yung sinasabi dito mga kapatid na principle? God delights in worship that comes from faith and obedience, and He confirms His covenant purposes to His people. Ang Diyos po ay nalulugod sa isang pagsamba na nagmula sa kanyang pananampalataya, sa kanyang puso. Kaya lagi mga kapatid, every time na tayo lalapit sa Diyos, laging tinitingnan ng Panginoon ang kondisyon ng puso mo. Kung tama ba yan sa kanyang harapan. Amen? Laging magpasiyasat, di ba? Laging magpasiyasat ng puso sa Panginoon. Laging magpatuwid sa Diyos kung ikaw ay may mga pagkakamali. Laging magpaturo sa Diyos. When His people honor Him through sacrifice and praise, He seals that devotion with promise of faithfulness. Kapag nasumpungan ng Diyos ang isang pusong tapat sa Kanya, ang Diyos po ang nagbibigay, nagsisil ng devotion at pangako. Ano po yung sabi ng Diyos kay Noah? In Genesis chapter 8, diba? Sabi doon, after the flood, Noah built an altar and offered sacrifices, and God responded by promising never again to destroy all life with a flood. Sabi niya, hindi ko na kailanman gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Dahil sa covenant na binigay niya, commitment niya kay Noah. And kay Abraham, ano po yung pangako ng Diyos kay Abraham in Genesis chapter 15, 17 and 22? Abraham's worship and obedience led to God's covenant of descendants, land and blessing to all nations. Sa kapagsunod na ginawa ni Abraham, yung buong nation, lahat ng nation, lahat binigyan niya ng pagpapala. Bagaman siya ay hindi nagkaanak ng una. Siya ay halos mawala na ng pag-asa. Amen? Kaya mga kapatid, out of nothing, bagaman tayo sa panahong ito ay may mga bagay na kawalan, may mga bagay na pagkukulang, lagi po natin tatandaan kung tayo ay tapat sa Panginoon, God will honor our faithfulness. Amen? And He will bless us. Hindi lamang ang ating pamilya, kundi ang ating mga susunod na saling lahi. Amen? Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Si David, di ba? David's devotion prompted God's covenant promise of an everlasting kingdom. Yung time ni David, di ba? Nagkasala din siya sa Panginoon. Subalit, pinatawad siya ng Diyos dahil ang kanyang puso ay nagpakababa sa Panginoon. At dahil doon, lahat ng sumunod na naging hari, pinagpala ng Diyos yung angkan ni David. Amen? So, ganun po naging tapat ang Panginoon. Next. Ang susunod po, pang-apat, grace triumphs over human sinfulness. Ang Diyos ay nagtagumpay. Amen? Yung grasya, yung pag-ibig, yung kahabagan ng Diyos ay nagtagumpay sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. In Genesis chapter 8 verse 21, the inclination of the human heart is evil from youth. Alam ng Diyos, no? God acknowledge humanity's sinful condition. Alam ng Diyos na makasalanan ng tao. Alam ng Diyos na hindi natin kayang mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Madalas tayo magkakamali. Pero mas pinili ng Diyos. Mas nagtagumpay pa rin yung grace na mayroon ng Panginoon.
Amen? God's covenant is rooted in His grace rather than in human perfection. Kahit gaano kabuti ang mga tao, higit pa rin na magtatagumpay ang kabutihan at grasya na meron ang Panginoon. This anticipates the fullness of God's grace through Jesus Christ, whose sacrifice secures the new covenant. This is the one of the most powerful truth woven throughout Scripture. Human weakness and failure are undeniable, but God's grace always proves greater. Mga kapatid, alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Amen? Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang anak. Dahil ang kanyang anak lamang, ang ating Panginoong Hesus lamang, ang pwedeng makapagsalba ng ating buhay at makapagbigay ng kaligtasan sa atin. Over the sinful nature of human being, higit na mataas ang biyaya at kahabagan ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang tayo ay iligtas. Amen? At yun po ang magandang biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lagi pong magtatagumpay ang grasya at kahabagan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya every time na tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, lumapit po tayo sa Diyos dahil tayo po ay kahahabagan ng Panginoon. Amen? Mas higit na malaki ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos over our sinful nature. Amen? Diba? Ang mga Israelita, ilang beses silang gumawa ng kasalanan sa Diyos, pero hindi pa rin nanaig ang kanilang kasalanan at pag-asuway. Laging nangingibabaw pa rin ang pag-ibig, ang kahabagan, ang kagandahang loob ng Diyos sa kanilang mga buhay. In the Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, salvation is not earned but given freely by grace. Diba? Ang salvation ay natanggap natin hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Ito ay ibinigay ng Diyos freely by grace upang wala tayong maipagmalaki kanino man. So meaning, ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, higit ang biyaya na ibinibigay ng Diyos para sa ating lahat. Kaya wag po natin titingnan na tayo ay hindi natin kaya na makalapit sa Diyos. Lagi po natin tingnan, ang grasya ng Diyos is enough for us. Is enough to save us. Amen? Grace triumphs over human sinfulness. Our relationship with God rests on His mercy, not our merit. Hindi sa mabubuting gawa natin, hindi sa mga bagay na gagawin natin para sa Panginoon, kundi yung relasyon na meron tayo sa Diyos ay nakabatay sa Kanyang kaawaan at kahabagan. Kaya importante po na tayo ay may malalim na relasyon sa Diyos. Dahil kilala natin ang Panginoon, nararanasan natin lagi, araw-araw ang Kanyang kahabagan at ang Kanyang kaawaan. Amen? Yan. So, patuloy po tayo. Pangalawa sa huli po mga kapatid. God's covenant provides stability for the world. Doon sa binigay po na covenant ng Diyos kay Noah, ito po ay nag-provide ng stability. Sabi doon, seed time and harvest. Sabi doon sa 8 verse 22, cold and heat, summer and winter shall not cease. Umulan man, bumaha, bumagyo, hindi magmamaliw, hindi na matatapos yung covenant na ibinigay ko sa inyo. Ibig sabihin, ito ay panghabang panahon. Habang kayo ay nabubuhay, mananatili ang aking pag-ibig sa buong sangkatauhan. After the flood, ito po yung covenant ng Diyos kay Noah. After the flood,
After the flood, Noah worshipped by offering sacrifices. And God responded with a covenant promise. Sabi niya, never again will I curse the ground because of humans. Never again will I destroy all living creatures. Sabi niya. He guaranteed the ongoing rhythm of creation. Yan sabi niya, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. Diba? Walang bagay na makakapatid. Walang bagay na dadaan sa buhay nyo na matatapos ang lahat, kundi dahil sa aking habag at biyaya, magpapatuloy ang lahat ng bagay. Kaya doon sa binigay na covenant ng Diyos, rainbow, di ba? The rainbow became the sign of His covenant. So binigyan ng Diyos ng covenant si Noah na never again, hindi na muli nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito ay pangako ko sa iyo, sapagkat ito ang ibinigay na commitment ng ating Diyos sa Kanya. Ano yung principle na makikita natin dito mga kapatid? God established an orderly creation governed by His covenant faithfulness. So sabi nga po dun kanina, hindi sa pamamagitan ng ginawa ni Noe. Actually, hindi po nagbigay ng commitment ang Diyos kay Noah dahil sa faithfulness na meron si Noah, kundi ito ay katangian ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay sadyang mahabagin. Siya ay sadyang mapagmahal. At hindi niya kayang makita ang isang katauhan na kanyang nilikha na magugunaw na lang. Amen? Sapagkat nais ng Diyos na matupad pa ang kanyang pangako na iligtas ang sangkatauhan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At iyon ay naganap sa New Testament na kung saan ang Panginoong Hesus ang naging kaganapan ng lahat ng ito. Amen? Application. Believers can live and serve with confidence because God faithfully sustains His creation. Kaya nating mabuhay ng payapa. Kaya nating mabuhay sa biyaya at grasya ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nagsusustain. Siya ang nagbibigay. Siya ang nagpapala. Amen? Kaya nating mamuhay ng malaya sa presensya at kahabagan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi na tayo ay Kanyang pananatilihin sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. Amen? Kaya ang Kanyang mga anak, mga kapatid, na pinagpala ng Diyos, habang tayo ay nabubuhay, makakaranas po tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At panghuli po, worship leads to fruitfulness and stewardship. Ang pagsamba sa Diyos ay nagdudulot ng yung bunga at tamang pagiging katiwala sa Diyos. Worship leads to fruitfulness and stewardship. Ang ating tamang pagkilala sa Diyos, ang ating tamang pag-worship at pag-aalay, pag-o-offer ng ating buhay sa Panginoon, may makikitang bunga sa ating buhay. May makikitang tamang pagiging katiwala sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, kung tama ang pagkilala, tama ang ating ikikilos at igagalaw. Now, paano mamumunga ang isang taong kumilala sa Diyos? Kung tamang pagkilala ang meron tayo sa ating Panginoon. Kasi kung tamang tinanggap natin ang isang buhay mula sa Panginoon, yung bunga, ito ay kusang lalabas at lalago sa ating buhay. Kasi ang salita ng Diyos na tinanggap natin, mga kapatid, ito ay lalago. Ito ay lalago sa ating buhay. Ito ay magiging kasama natin habang tayo ay lumalakad sa Panginoon.
at magre-renew ng ating pananampalataya araw-araw sa Panginoon. Noah's altar came before the renewed blessing of humanity's mission on earth. Yung pagsambang ginawa ni Noah, doon nagsimula ang lahat na nagkaroon ng misyon ang mga tao sa harapan ng Diyos. It is the foundation. Doon nagkaroon ng unang pundasyon na ang tamang pagsunod sa Diyos ay magbubunga ng isang magandang pamumuhay para sa Panginoon. Worship, sabi dito, ang anong principle dito, worship is the foundation for faithful stewardship. Those who honor God first are equipped to fulfill His purposes in the world. Ang pagsamba ay nagiging isang tunay na pundasyon kung paano tayo tunay na magiging tapat sa ating pagiging katiwala sa Panginoon. Kung ating pong ino-honor ang Diyos sa simula pa lang, or una nating ino-honor ang Panginoon, ito yung mag-i-equip sa atin kung paano tayo gagawa, kung paano mapupulfill yung mission natin sa Panginoon. Uunahin talaga ng Diyos na tayo ay baguhin, na tayo ay palaguin upang maganap natin yung mission na inuutos sa atin ng Panginoon. Like, doon kay Noah, nasumpungan ng Diyos ang katapatan ng kanyang puso. Kaya yung kanyang mga anak, ang kanyang mga sumunod na saling lahi, ay natuto din na sumunod sa Kanya, sa Panginoon. So, ganoon din po tayo mga kapatid. Tayo po ay mayroong ibinigay ng misyon ng Panginoon. Subalit ang una pong babaguhin ng Diyos ay ang ating mga sarili, ang ating mga puso. At kung masumpungan ng Diyos yung katotohanan, yung faithfulness ng ating puso, makikita sa ating pamumuhay yung tinanggap natin mabuting bagay mula sa Panginoon. Magbubunga yan. Mag-overflow yan. Lalabas yan, mga kapatid. Minsan, hindi na natin kailangan maraming salita ang sabihin. Makikita sa ating pamumuhay na tayo ay totoong sumasamba sa Diyos. Amen? Makikita sa ating pamumuhay na tayo ay totoong binigyan ng kaligtasan at nakareceive ng biyaya mula sa Panginoon. Worship precedes blessing. Ang pagsamba ay ang blessing, magmumula yan sa isang totoong mananamba ng Diyos. Kasi ano yan di ba? Yung biyaya ng Diyos dadaloy sa isang buhay na totoong may pagsamba, may totoong sumasamba sa Diyos. Fruitfulness is not earned, but flows from honoring God. Kung tama ang pagsunod at pagtanggap mo sa Panginoon, yung mag-overflow yung bunga na meron ka sa buhay mo. Kasi hindi po yan ipipilit sa iyo, mga kapatid. Ito ay kusang lalabas. Dahil ang Diyos ang maglalagay nun sa puso mo. At ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa iyo ng kakayanan upang maisagawa, di ba, ang lahat ng bagay para sa kanyang kaluwalhatian. Blessing requires stewardship. He entrusts everything, no? Yung mga resources, talents, creation sa mga taong sumasamba sa Kanya. At kung tayo po ay magiging tapat sa Panginoon, blessings upon blessings will overflow in our lives. Stewardship is worship continued. Ang pagiging steward natin, ito ay tamang pagsamba sa Panginoon. Kung ikaw ay tamang katiwala ng Diyos, ito ay paraan ng iyong pagsamba sa Panginoon. Kasi kung kilala mo kung sino ang sinasamba mo, tama ang pagkilos at paggalaw mo kung paano mo bibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa lahat ng meron ka sa iyong buhay. And of course, Christ as the model. Laging ang Panginoong Hesus ang modelo ng lahat ng ating sinusundan. Yung yapak ng ating Panginoon. His perfect worship led to the fruitfulness of salvation.
paano sumunod ang Panginoong Yesus sa kanyang Ama. Di ba? Yun yung perfect na pagsunod na pwede nating sundan, mga kapatid. Perfect. Di ba? Sabi niya nga, nung siya'y nanalangin bago siya dakpin, kung pwede lang, Ama, na alisin mo sa akin ang sarong ito. Dahil na nakikita niya na hindi niya kaya, pero nanatili pa rin yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ganun din po ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. As model ng ating buhay pananampalataya, yung perfect worship na ibinigay, yung perfect obedience na binigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkapako sa krus, ay maging modelo para sa atin na tayo din ay sumunod, tayo din ay manatili na kumilala sa Panginoon, tayo ay manatiling magpatuloy sa ating Diyos na ating sinasamba. Now, the Christ-centered perspective, mga kapatid. Noah's burnt offering foreshadows the perfect sacrifice of Jesus Christ. Yung ginawa pong sakripisyo ni Noah, ito po ay pagbubukas pa lang sa bagay na parating. Ano yung parating ng panahon yun? Yung sakripisyong gagawin ng ating Panginoong Hesus. Noah offered an animal sacrifice after deliverance. Ano po yung ibig sabihin nun? Christ offered Himself once for all to accomplish eternal redemption. No? Yung pag-offer ng animal as a sacrifice doon after sa deliverance, ito po ay nangangahulugan na ang ating Panginoong Hesus ay nag-offer ng kanyang sarili once, no? Isang beses lang para sa lahat upang makamit po natin yung eternal redemption. So, yun yung foreshadow ng ginawa. Ito yung parating, no? Ito yung panimulang pagbubukas ng dahilan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Noah's sacrifice anticipated God's covenant with creation. Yung sakripisyo na ginawa ni Noah noong panahong yon ay nagbukas ng isang covenant na gagawin ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ito yung sakripisyo, no? Ito yung Christ sacrifice established the new covenant for all who believe. Ito yung sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng maniniwala, sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ito yung covenant na tinanggap natin sa Diyos, na kailanman hindi na tayo mapapahamak, sapagkat tayo ay ililigtas ng ating Panginoong Hesus. At yun po, yung naging covenant ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, iisa yung covenant ng Diyos na tayo ay iligtas mula sa kapahamakan. Amen? At tayo pong lahat na nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos, tayo ang nasa new covenant. Tayo yung mga believers in Christ na nananatili, na maglilingkod, nananatiling magpapatuloy sa covenant na ibinigay ng Diyos mula sa panahon ng kanyang mga lingkod ng Old Testament. Now, dito po sa practical application, mga kapatid, ito po yung dapat natin maintindihan. Let worship be your first response to God's blessings. Ito po yung dapat na unahin natin, mga kapatid. Let worship. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, lagi po natin unahin na ang pagsamba sa Diyos ang mauna at maging respond natin sa mga biyayang natatanggap natin mula sa Panginoon. Pangalawa, honor God with sacrificial gratitude. Lagi natin i-honor ang Diyos ng isang gratitude, ng isang pagsamba at pasasalamat na may kaakibat na sakripisyo. Dahil ito po ay kalulugdan ng ating Panginoon. Pangatlo, trust God's covenant faithfulness in every season. Lagi po nating alalahanin, lagi po nating isa-isip at isa-puso na ang covenant ng Diyos ay sa panghabang panahon. Amen? Hindi po yan matatapos hanggang tayo ay mananatili ang katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon, lalo't higit na tayong nakasumpong ng kanyang biyaya. Live by grace, recognizing that salvation is God's great gift. Tayo po ay mabuhay sa ilalim ng grasya at habag ng Diyos,
Lagi po natin i-recognize na ang salvation is God's gift. Ito po ay regalo ng Diyos. Amen? Kaya ito po ay ibahagi natin sa iba. Ito po ay walang bayad. Malaya po natin itong ipahayag sa lahat ng tao. Practical, faithful stewardship because everything belongs, practice faithful stewardship because everything belongs to God. I-practice po natin lagi yung katapatan sa lahat ng meron tayo dahil ito po ay nagmula lahat sa Panginoon. Build your life on worship before pursuing success. Amen. Lagi, ang isang bagay po na itinuturo dito ng Panginoon, mula dun sa unang hakbang na ginawa ni Noah, before niya po unahin ang kanyang pansariling kapakanan, inuna po niyang sambahin ang Diyos. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ang nais po ng Diyos lagi makita sa ating mga puso, lagi pong mauna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ano man ang meron tayo, ano man ang tinatangkilik natin, unahin natin ang Panginoon. Sapagkat isusunod po ng Diyos ang lahat ng bagay. In conclusion, worship is the gateway to covenant living. Makita po natin yan sa Genesis chapter 8 verses 20 to 22. Teaches that Noah's offering was an attempt to earn God's favor, but a grateful response to God's saving grace. Sabi dito, it teaches that Noah's offering was not an attempt to earn God's favor. Sabi dito, hindi po niya ginawa yun para lang ma-earn yung favor, no, ng Diyos. But ito yung grateful response to God's saving grace. Ang gusto rin ng Panginoon, makita din sa puso natin, how are we going to respond dun sa generosity na meron ng Diyos. Tayo ay pinalaya ng Diyos, tayo ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. Paano po tayo dapat mag-respond sa kabutihan ngayon ng Panginoon? God responded by reaffirming His commitment to creation, demonstrating that worship, covenant, and stewardship are deeply connected, mga kapatid. Ang ating pagsamba, ang ating pagiging katiwala, ang ating covenant na meron tayo sa Panginoon, ito po ay magkakasama. Ito po ay magkaka-connect. No, hindi po dapat may maiiwan na isa. Kapag ikaw ay sumamba sa Diyos, ikaw ay may tamang pagsamba sa Diyos, ikaw ay mabuting katiwala, ikaw ay may tamang commitment, at ito ay nagpapakita ng covenant mo sa Panginoon. Ultimately, Noah's altar points forward to Christ. Yung altar na itinayo ni Noah, it points forward to Christ, whose perfect sacrifice secures the everlasting covenant and calls believers to lives of worship, faithful stewardship, and wholehearted devotion. Mga kapatid, ang altar na ginawa ni Noah, ito po ay pasimula ng pagpapakilala ng covenant, ng perfect sacrifice na meron ng ating Panginoong Hesus. Na ang pag-aalay niya ng kanyang buhay ay sapat na upang tayo ay makareceive ng salvation mula sa Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo.